Matapos ang mga malulupit na labanan, lumipat ang mga tagpo sa kabisera kung saan galit na sumisigaw si Morris McQuarrie. Pilit niyang inaalam kung nasaan ang batang si Fenris at kung ano ang mga ginagawa nito. Buong galit niyang idiniin na pinatay ng batang ito si Lord Roderick sa kanluran at pinabagsak din ang master ng Crimson Magic Tower. Dagdag pa niya, ginugulo ni Ghislaine ang buong kaharian ngunit hindi man lang ito nagpapakita sa kabisera. Upang pakalmeyan ang tensyon, sinabihan siya ni Norton na maging mahinahon, at itinanong kung hindi ba naging resulta lamang ng isang formal na night duel ang nangyari sa ikalawang batang si Lord Roderick. Mabilis namang sumingit si Rosalind at ipinaliwanag na ang Tower Master na si Delmond ay ganap na suportado ng pamilya ng Duke, at sa ilalim ng direktang utos ng mga ito ay sinubukan nitong tuluyang paksain ang Flame Tower at maging si Ghislaine. Ipinahayag niya na nakumpirma na nila ang katotohanan ito sa pamamagitan ng mga talaan ng transaksyon ni Delmond kay Count Desmond pati na rin sa mga panloob na dokumento ng Crimson Magic Tower. Sa isang matatag na tono, iginiit niya na higit pa sa sapat ang katwiran para sa mga naging aksyon ni Ghislaine. Patuloy pa rin sa pagsigaw si Morris McQuarrie, at ikinatwiran na may katwiran man o wala. Walang mabuting may dudulot ang patuloy na pag-uudyok ng galit mula sa pamilya ng Duke sa ganitong mga panahon. Pabalang niyang sinabi na mapapabilis lamang nito ang digmaang sibil, at agresibong nagtanong kung mali ba ang kanyang sinasabi. Habang nangyayari ang buong pagsabog ng damdaming ito, tahimik lamang na nakikinig si Branford at tumangging magsabi ng kahit na anong salita. Nagpatuloy si Morris at tinawag na walang utang na loob si Ghislaine na hindi man lang daw kumikilala sa tulong ng Royalist faction na nagpalaki at sumuporta sa kanya. Sa sobrang inis, sinabi niyang iniisip yata ng batang ito na maaari nitong gawin ang lahat ng gusto nito sa mundo, at idineklara na dapat nilang arestuhin kaagad ang batang si Fenris upang itapon ng direkta sa interrogation room. Sa eksaktong pagkakataong iyon, biglang pumasok ang dalawang gwardya sa pinto upang ibalita na kakarating lamang sa kabisera ni Marquis Count Fenris. Labis na nagulat ang lahat, at agad na nag-utos si Branford na papasukin siya. Pumasok si Ghislaine sa silid na mukhang lubos na ipinagmamalaki ang sarili, at nang may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha ay binati niya ang lahat habang ipinapaulam na siya ay naroon upang maglingkod at umaasang nasa mabuting kalagayan ang bawat isa. Agad na tumalon mula sa kanyang upuan si Morris McQuarrie at sumugod patungo sa kanya, at sumigaw na nagpakita agad ang tinutukoy nila habang pinag-uusapan ito. Nagbanta siyang ikukulong si Ghislaine sa interrogation room sa mismong oras na iyon. Ngunit bago pa man siya makakilos, pumagitna ang nag-aalalang si Rosalind at tinanong si Ghislaine kung mayroon ba itong sugat dahil narinig niyang nagkaroon ito ng matinding laban sa 7th Circle Mage na si Delmond. Mahinahong siniguro ni Ghislaine sa kanya na siya ay maayos lamang at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Pagkatapos nito ay inanyayahan siya ni Rosalind na maupo, at tinanong kung mayroon bang bumabagabag sa kanya. Nakisali rin si Bilo sa biglaang pagiging mapagpatuloy na ito, at nag-alok ng kanyang buong suporta sakaling makaharap si Ghislaine ng anumang problemang administratibo. Habang pinapanood ang mga pangyayari, nagpupuyo sa galit si Morris McQuarrie dahil sa mainit at masayang pagtanggap nila kay Ghislaine. Tinitigan naman ng malamig ni Branford ang batang konde, at pinuna na naging napakahirap makita ng mukha nito kamakailan. May halong banta sa kanyang ekspresyon nang idagdag niya na tiyak na maraming kailangang ipaliwanag si Ghislaine sa kanya. Nanatiling kalmado si Ghislaine, ngumiti, at sumang-ayon na mayroon nga siyang mga sasabihin. Ngunit bago nila pag-usapan iyon, ipinaalam niya na mayroon muna siyang isang pambihirang bagay na ipapakita sa kanila. Sa labas lamang ng mga pader ng lungsod, mayroong napakahabang linya ng mga karwaheng hinihila ng mga kabayo, at lumabas ang buong grupo upang makita kung ano ba talaga ang mga dinala ni Ghislaine. Si Ghislaine ang nang-asiwa sa lugar, at inutusan ang kanyang mga tauhan na ilagay ang lahat ng mga kagamitan sa isang banda at ilipat ng buong pag-iingat ang mga runestones at potions. Halos hindi makapagsalita ang nabiglang si Morris McQuarrie, at nauutol na nagtanong kung para saan ang lahat ng mga nakita nila. Ipinagmamalaking idinetalye ni Ghislaine ang mga dala niya, at ipinaliwanag na kabilang doon ang iba't ibang supply ng pagkain, mga halamang gamot, mga armas, at iba pang mahahalagang kagamitang pangmilitar. Itinuro niya ang mga makabagong baluti na gawa sa mga bagong materyales na kamakailan lamang nadiskubre ng mga dwarves, mga pinong runestones, at isang malaking koleksyon ng mga high-grade potions. Yumukod ng malalim si Ghislaine bilang tanda ng lubos na paggalang, at ipinahayag na ang mga iyon ay mga regalo para sa lahat ng miyembro ng Royalist faction. Lubos na namangha si Count Meriel sa kanyang nakita,
at sinabing ang mga kagamitang ito ay pambihira at sapat upang sustentuhan ang buong kastilyo sa loob ng hindi bababa sa isang buong taon. Idiniin niya na hindi lamang nakakagulat ang dami nito, kundi pati na rin ang napakataas na kalidad ng bawat isa. Nanatiling tahimik si Branford habang pinapanood naman ni Rosalind si Ghislaine ng may purong paghanga. Ilang sandali pa, isang hindi inaasahang kamay ang dumapo sa balikat ni Ghislaine. Pagmamay-ari ito ni Morris McQuarrie, ang mismong lalaking sumisigaw na ipaaresto siya kanina lamang. Mainit niyang sinabi kay Ghislaine na kung kailangan nito ng anuman, sabihin lamang nito sa kanya, at nangakong magbibigay ng lahat ng tropa o supply na kaya niyang ihandog. Kinwestiyon naman ni Branford ang biglaang pagbabagong ito ng pakikitungo, at tinanong si Ghislaine kung bakit ito, na palaging abala sa pag-aasikaso sa sariling kapakanan, ay ipamimigay na lamang ang lahat ng kayamanang iyon ng walang kapalit. Kinumpirma ito ni Ghislaine, at ipinahayag na isa itong pabuya kapalit ng pagdudulot sa kanila ng labis na pag-aalala dahil sa kanyang mga naging gawain kamakailan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Branford habang ipinupunto na para sa kanya, tila sinasabihan sila ni Ghislaine na maghanda para sa digmaan. Nang marinig ang salitang digmaan, napasinghap sa gulat ang iba pang mga Panginoon. Ngumiti lamang si Ghislaine at kinilala na matalas ang kutob ni Branford tulad ng inaasahan. Tumango si Branford, at inutusan itong ipaliwanag kung ano ang nasa isip nito. Giniit din niyang malaman muna kung bakit wala itong ibang pagpipilian kundi ang patayin ng batang si Lord Martin Roderick. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, isiniwalat ni Ghislaine na ginawa niya iyon dahil may malaking posibilidad na maging isang napakalaking balakid ang batang Panginoon. Hindi ito lubos na maunawaan ni Branford kaya humingi siya ng karagdagang paglilinaw. Ipinaliwanag ni Ghislaine na tulad ng alam ng lahat, ang Marquis ng Roderick sa kanluran ay malapit na kaalyado ni Duke Delphine. Kung sakaling sumiklab ang isang digmaang sibil, ang Drake Mercenary Group na pinamumunuan ng batang si Lord Martin ay madaling magiging isang malaking banta. Matapos pagnilayan ang tactical na pananaw na ito, sumang-ayon si Branford na ang kanilang kakayahan sa paghawak ng mga mapanganib na mersenaryo ay hindi talaga maaaring ipagwalang bahala. Ipinahayag ni Ghislaine na ang kanyang pinakapangunahing layunin ay unti-unting bawasan ang kabuoang lakas pandigma ng kalaban. Pagkatapos ay dumukot siya sa bulsa ng kanyang Amerikana, naglabas ng isang liham, at direktang iniabot iyon kay Branford. Kinuha ni Branford ang papel at tinanong kung ano iyon. At isiniwalat ni Ghislaine na ito ay isang komprehensibong listahan ng mga nakatagong espiya ng pamilya ng duke na palihim na nagmamasid sa loob mismo ng kabisera at sa iba't ibang teritoryo. Labis na nawala ng imik si Branford dahil sa pasabog na iyon. Binuklat niya ang dokumento at binasa ito habang bumubulong sa sarili na mayroong medyo maraming pangalan doon, kabilang ang ilang pamilyar sa kanya. Nagulat siya na sa kabila ng pagtanggal at pagpapalayas sa napakaraming espiya, mayroon pa ring ganito karaming natitira sa loob ng kanilang hanay. Ipinaliwanag ni Ghislaine na bagaman tumagal ang kanilang masusing investigasyon, nagawa nilang salain ang lahat ng ito. Dinagdag niya na nahuli nila ang mga kasabwat mula sa mga merchant guilds, mga information brokers, mga miyembro ng mercenary group, at iba pang mga taong pinakamalapit sa kanila na handa silang traidorin anumang oras. Nagbabala si Ghislaine na sa mismong oras na sumiklab ang digmaang sibil, ang mga nakatagong puwersang ito ay magiging mga mapanlinlang na backstage forces na palihim na magta-trader at magsasagawa ng backstab sa Royalist faction. Pinag-isipan ni Branford ang madilim na katotohanan ito sa loob ng ilang mabibigat na sandali nang walang sinasabing anumang salita, habang tahimik namang pinagmamasdan ni Ghislaine ang kanyang reaksyon. Sa huli, tiningnan ni Ghislaine ang Marquis at ikinatwiran na kung talagang mangyayari na rin naman ang digmaang sibil, mas mabuti nang sila ang unang umatake. Napasinghap sa gulat si Branford dahil sa labis na kapangahasan ng estratehiyang iyon, ngunit tinitigan siya ng seryoso ni Ghislaine at idineklara na sa katunayan ay nagsimula na ang digmaang sibil. Nagkatinginan ng dalawang makapangyarihang lalaki, at matinding nakatitig sa isa't isa sa gitna ng ganap na katahimikan. Pagsapit ng gabi sa buong kabisera, nagsimula na ang paglilinis. Hinarap ni Rosalind ang mga mababahong daga, na sinusuportahan ng isang legion ng mga piling sundalo ng imperyo, si Jeffrey na master ng Kelly Merchant Guild, at malamig na ipinaalam dito na tapos na ang kanilang mga kasunduang pangnegosyo simula sa araw na iyon. Sa labis na pag-aaligaga, sinubukan ni Jeffrey na manlaban at nauutol na tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pang-aalipustang iyon. Pinutol ni Rosalind ang kanyang sinasabi, at ipinahayag na opisyal ding kukunin ng Rosalind ang bawat ari-ariang pagmamay-ari ng Merchant Guild.
Matalim niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na gawin ang pinag-uutos, at agad namang sumugod ang mga tropa upang kumpiskahin ang lahat ng mga supply. Inutusan niya rin ang mga ito na walang awang pasukuan ng sinumang mga ngahas na lumaban. Sumigaw si Jeffrey sa purong desperasyon na nagtatanong kung anong uri ng kalupitan ito, at nagbabala na hinding-hindi palalampasan ng Capital Merchant Association ang nangyari. Iginiit pa niya na tatalikuran ng lahat ng mga mangangalakal at mga maharlika ang marquee. Hindi natinag si Rosalind. Isinandal lamang niya ang kanyang pamaypay sa kanyang mukha at casual na sinabihan itong ituloy lamang ang mga binabalak nito. Nanigas sa gulat si Jeffrey nang bitiwan ni Rosalind ang pinal na salita, na nagsasabing naparito lamang sila upang tugisin ang mga tapat na aso ng pamilya ng duke. Nang mapagtantong tuluyan ng nabisto ang kanyang pagpapanggap, natatarantang hinugot ni Jeffrey ang kanyang patalim. Isinumpa niya ang mga mabilis mag-isip na mga miyembro ng Royalist faction at sumumpang isasama niya si Rosalind sa kabilang buhay. Ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Bago pa man siya makahiwa, itinarak na ng mga sundalo ni Rosalind ang kanilang mga patalim ng direkta sa kanyang puso na siyang tuluyang tumapos sa kanyang buhay. Sumigaw ang mga sundalo sa kanilang hanay at ipinaalam na sa wakas ay ipinakita na ng mga traidor ang kanilang tunay na kulay, kasabay ng mahigpit na pag-uutos sa lahat na hanapin ang bawat isa sa mga ito nang walang itinatanggi upang paksain ang pinakahuling espiya ng pamilya ng duke. Ang sinumang mga has na lumaban ay agad na pinapaslang. Mula sa itaas ng kanyang opisina, pinagmasdan ni Branford ang pagkalat ng kaguluhan sa buong lungsod, at ibinulong na nakuha na rin ni Delphine Earnhardt ang kanilang gusto dahil tuluyan nang nagsimula ang digmaang sibil. Lumipat ang eksena sa isang mapanglo at maulan na araw sa gitna ng isang tanawing lubos na nawasak. Ang mga gumuho at sirang pader ng isang nawasak na lungsod ay nakatiwangwang kasama ng mga inabandunang espada na nakakalat sa maputik na lupa, na tila ba katatapos lamang ng isang malaki at madugong digmaan. Sa kailaliman ng isang kalapit na kuweba, tahimik na naglakbay sina Raul at Cain patungo sa kanilang lihim na destinasyon hanggang sa bigla silang huminto. Nakatayo ng direkta sa kanilang harapan ang isang misteryosong lalaki na nakadamit ng purong puti habang ito ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. Sa likuran ng lalaki ay may isang malaking talon na bumubuhos mula sa mga puwang na mata ng isang higanting monumento na hugis tao. Tiningnan sila ng may puting buhok at nakaputing damit na figura, at pinuna nito na tila maraming nakakagambalang bagay ang lumitaw kamakailan. Dahil sa labis na pagkasira at pagkapagod mula sa kanyang kabigwang harapin si Ghislaine, tumangala si Raul at tinawag ang lalaki na Livier, habang bumubulong na hindi niya akalaing ito pala ang talagang ipinadala nila. Ibinigay ni Cain kay Livier ang mga pinakabagong impormasyon tungkol sa malagim na sitwasyon, at ipinaliwanag na naunang umatake ang mga kasumpa-sumpang Royalist faction at isang malaking bilang ng kanilang mga impormante na nakatanim ng malalim sa kabisera ang ganap ng Nolipol. Mukhang tunay na nagulat si Livier sa ulat ni Cain, kung kaya't hindi makapaniwalang inulit nito ang pangalan ng Royalist faction at pinunanatiyak na hindi si Branford ang uri ng tao na gagawan ng ganoong kaagresibong hakbang. Nilinaw ni Cain na hindi iyon si Branford, kundi si Ghislaine na kumikilos ng direkta sa ilalim nito. Sa matinding galit, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Raul at idinagdag na namatay rin si Delmont sa mismong mga kamay ni Ghislaine. Natahimik ng buo si Livier sa loob ng ilang mabibigat na sandali. Bigla na lamang kuminang ang kanyang mga mata ng isang nakakakilabot at nagliliwanag na ilaw habang malalim siyang nakatitig sa mga mata ni Raul, at marahang ipinahayag na kung ganoon ang sitwasyon, kailangan na lamang nilang paagahin ang schedule para sa pagbubukas ng rift. Sa mismong likuran niya, isang maliit at madilim na bitik sa space-time ang umugang at biglang lumitaw. Napasinghap sa gulat si Raul, at kinwestiyon kung bubuksan na ba talaga nila ang rift ngayon gayong malayo pa naman ang pinag-usapang araw. Kinakabahan din siyang nagtanong kung talagang ayos lang ba ang hakbang na ito. Malamig na sumagot si Livier na hindi ito ayos, ngunit ipinunto niya na hindi rin sila maaaring manatili na lamang sa ganitong sitwasyon habang buhay. Habang kalmadong naglalakad sa ibabaw ng tubig patungo sa kanila, pinuna ni Livier na patay na si Delmont, na unang umatake ang Royalist faction, at malinaw na may lumitaw na isang hindi inaasahang balakid. Dahil dito, idineklara niya na kailangan muna nilang alisin ang salarin sa likod ng mga pangyayaring ito. May pagkamanghang inulit ni Cain ang mga salitang iyon, at kinumpirma naman ni Livier na siya mismo ang personal na tatapos sa taong ito. Isang nabiglang Raul ang nagtanong kung talagang balak nitong gawin ito, ngunit humakbang lamang paarap si Livier at ipinatong ang kanyang mabigat na kamay sa balikat ni Raul. Habang nagliliwanag ng nakakakilabot at matingkad na pula ang kanyang mga mata,
Inis na sinabi ni Livier na kung mayroon lamang sanang gumawa ng maayos sa kanilang trabaho noong una pa man, hindi sana siya mapipilitang makialam ng ganito. Inutusan niya si Raul na ilipat ang buong atensyon nito sa masigasig na paghahanda ng mga sakripisyong kailangan upang mabuksan agad ang rift. Kasabay nito ay sumumpa siya na personal niyang lilipulin ang sinumang mga has na humadlang sa dakilang gawain ng Salvation Sect. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.